Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matagal na tinitigan ni Levi ang dalaga. Pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga. I have never seen Clark worried about a certain woman before, Alanis. Tulad ng pag-aalala niya sa iyo. His lips quirked ruefully. Then he shrugged. Siguro dahil ayoko magkaroon ka ng maling pangmalas sa kanya dahil sa pagdukot namin sa iyo at sa mangyayari pa sa susunod na mga araw. As I can see it, he was willing to protect you with his life. Tulad ng kung paano niya gustong protektahan si Karel. Hindi niya alam ang isasagot doon. Subalit sa kaibuturan ng puso ay naroroon ang kasiyahan. Hindi mo marahil tatanggapin ang obserbasyon ko. But I guess there's something going on between the two of you. Muli pinamulahan siya ng muka, subalit tinakpan iyon ng galit sa tono na magsalita. Ano mang sandali magkakaroon ng digmaan sa islang ito, subalit nagkakaroon ka pa rin ng romantic notion tungkol sa amin ni Clark. I can't believe it. He smiled. I care about my cousin. I don't want him to hurt again. And as I can see it, he cares about you. I hope pagkatapos ng lahat ng ito, you wouldn't hate him so much. Tumayo na si Levi at sinusundan niya ng tingin ang bulto ng lalaki. Suddenly, she missed Clark. Ang gusto niya makita kung paano siya nito pakikitunguhan pagkatapos kagabi. She was still thinking about Clark nang isang munting tinig ang narinig niya mula sa likuran. Si Karel. Magaling ka na? Tanong ng bata. She smiled. Yumuko siya at nagsalita sa bahagi ng tenga nitong walang gaanong diferensya. Yes, thank you for asking. How are you this morning? Nasaan ang yaya mo? Small shoulders shrugged like grown-ups did. I went to your room yesterday. Binabantayan ka ni Daddy. I can see in his face how worried he was. And I'm glad because I want you to be my new mommy. Dire-diretso nitong sabi. Alanis gasped, kasabay ng paglinga sa paligid dahil baka may nakarinig sa bata. And to her relief, sila lang dalawa ni Karel sa bahaging iyon ng veranda. Tumikim siya bago nagsalita. Hindi mo dapat sinasabi iyan, Karel. I am only here as your father's guest. Yes, guest. I would soon leave. Subalit hindi yata siya naintindihan o narinig ng bata dahil hindi ito sumagot. Sa halip ay tumingkayad and planted a soft kiss on her cheek at pagkatapos ay nagtatakbong palayo. 2:00 na ng hapon, subalit hindi pa rin sila nakikita ni Clark ni hindi siya pinupuntahan nito sa silid niya. Anong nangyari ba sa kanila kagabi ay baliwala rito? But then she couldn't blame him. She came to him last night. Ipinasya niyang puntahan ito sa study nito sa basement. Hindi niya kayang manatili naghihintay. Maybe she could make a joke of what happened, na hindi siya naapektuhan sa nangyari sa kanilang dalawa. Isang mahinang katok ang ginawa niya at pagkatapos ay inikot ang doorknob at binuksan ang pinto. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na may kasama ka. Aniya, nang makita may dalawang lalaking kausap si Clark, saka na lang ako babalik. Don't leave, Alanis. Tawag ni Clark nang akma siyang tatalikod. Tapos na kami mag-usap. Tinanguan nito ang dalawa na agad namang tumayo. They gave Alanis a polite nod bago tuluyang lumabas. Humakbang si Clark patungo sa kanya. Ang mga matang kanina dinatna niyang seryoso nakikipag-usap. Ngayon kasing itim ng gabi sa pagkakatitig sa kanya. Desire in his eyes. Hello, Annie Clark. His voice a note huskier and gave her a deep and hungry kiss. Tuluyan naglaho ang agam-agam ni Alanis. Being in Clark's arms was pure delight. She melted and went soft and warm as she welcomed his hungry kiss. Hi, aniya nang iwan ni Clark ang mga labi niya at mahabol ang paghinga. I'm glad you came. Kanina pa ako gusto makita ka. She pouted and played with the lapel of his shirt. You know where I am? Yes, of course. Banay nitong sabi. But I've been so busy. Sinikap niyang kumawala mula sa pagkakayakap nito
Subalit hindi siya pinahintulutan ni Clark at inakay patungo sa sofa at naupo. He was gazing at her passionately while his fingers combed through her hair. Ang ipinakikita ni Clark ay sapat na upang mawalan tuluyan ang reservation ni Alanis. I thought what happened last night was just a dream. A beautiful dream. Na magising akong wala ka sa tabi ko'y, oh darling, hinapit siya ni Clark at muling inangkin ang mga labi. You were so lovely in your sleep at ganoon na lang ang pagpipigil ko sa sariling bumalik sa kama and make love to you hanggang sa magising ka. May pakiramdam si Alanis na may init na gumagapang sa tiyan niya pababa sa puson sa sinabing iyon ni Clark. Why didn't you? She teased. Clark groaned. Something came up. The phone rang. It was Levi. Kumunot ang noon niya. Bakit hindi ko narinig? Magaan lang ang tulog ko, Clark. I grabbed the phone bago ka pa magising. You were sleeping in my arms so peacefully. Hindi kita gustong gisingin pagkatapos ng ginawa ko sa iyo. She blushed. Pagkuway iniba ang usapan. Who were those men? Sila ang head ng security. Ang mga mata nito ay nahalinhan ng pagdilim. Agad na nahulaan ni Alanis kung bakit maghapong abala si Clark. It's my stepfather, isn't it? You have heard from him? Tumango si Clark at pinakawalan siya. Yes, nasa bahaging ito ng Luzon si Florendo Alanis. Darating siya anumang sandali. Oh, bulalas ni Alanis. Bigla na walan ng kulay ang mukha. Darating si Florendo. Isang pagkakalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawala ni Clark. Again, I am sorry, Alanis. Hindi ko gustong malagay ka sa ganitong sitwasyon at wala akong magagawa upang proteksyonan ka sa sakit na mararanasan mo sa sandaling mapasakamay namin sa Florendo. Subalit pagkatapos ng lahat ng ito ay makakauwi ka na. You can go back to your normal life. Iniyakap niya ang mga braso sa sarili upang makadama ng init. May pakiramdam siyang biglang lumamig sa paligid at anumang sandali magtatagis ang mga ngipin niya sa ginaw. Alanis, what's wrong? Si Clark at hinawakan siya sa mga kamay. Maling-mali ka, Clark. Nothing will ever be normal again. Wika niya sa bahagya nanginginig na tinig. Muli magsisimula ang bangungot sa buhay ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Clark sa pagkakatitig sa kanya. Hindi kita naintindihan, Alanis. Are you worried that I won't be seeing you again after this will be over? Dinala nito sa bibig ang kamay niya at hinagkan. Dahil kung iyon ang dahilan, tinitiyak ko sa iyo. Hahanapin kita. Nasaan ka mang panig ng mundo? Umiling ang dalaga. Hindi matiyak sa sarili kung dapat sabihin kay Clark ang takot na nasa dibdib niya. Kung tamang sabihin sa kauna-unahang pagkakataon sa isang tao ang sanhi ng mga bangungot niya. Or in your heart, sa kabila ng mga nangyari sa atin, hindi mo magawang patawarin ako sa gagawin kong paghuli kay Florendo? His voice mixed both with sadness and roughness. Umigting ang mga bagang. Clark, she said worriedly, naisip mo ba? Kahit minsan na baka napakadali para kay Florendo dumating at umalis sa ransyong ito na kasama ako? I am sorry to disappoint you, Alanis, pero hindi mangyayari iyon. And you don't even want to entertain the possibility that he might succeed in getting me back? No, nasa tono nito ang kumpiyansa at dapat ay makapanatag sa kalooban ni Alanis iyon. Subalit hindi iyon ang nararamdaman ng dalaga. Bagaman kahit paano, may pag-asang gustong sumibol sa dibdib niya. Hindi makakalabas ng ransyong ito si Florendo, kahit nadalhin pa niya ang army niya. Sa bawat bahagi ng lupain ito ay may nakaabang sa kanya. Walang masasaktan at mamamatay malibang gusto ng mga tauhan niya magbuwis ng buhay para sa kanya. I wish I could totally believe that, Clark. Ani Alanis na sinabayan ng buntong hininga. Ang mga braso iniyakap sa sarili. Pero natatakot ako. Tumiyim ang mukha ni Clark. Ikinatatakot mong hindi siya magtagumpay na kuhanin ka rito? No, umiling siya. Natatakot ako makuha niya ako mula rito. Lumalim ang kunot sa noon ni Clark. Inabot ng isang kamay ang mukha ng dalaga at itinaas. Ano bang sinasabi mo, Alanis? Hindi kita naintindihan. Clark, ikinatatakot kong magtatagumpay si Florendo na kuhanin ako mula sa iyo. Wika niya sa nanginginig na tinig. Yumakap sa lalaki at inihilig ang mukha sa dibdib nito.
taking comfort and security from the warmth of his body. At sa pagkakataong iyon, ay gusto niyang sabihin kay Clark ang isang bagay na kahit minsan sa buong buhay niya ay walang nakakaalam. May kalituhang itinaas ni Clark ang mukha niya. Alanis, you're not making any sense. Florende would come and rescue me. Natitiyak ko iyon. Of course, matagal na naming alam ni Levi iyon. Florendo is powerful and ruthless. It would be easy for him to use his military cohorts upang pasukin na rancho at kuhanin ako. At sa sandaling mangyari iyon, ay titiyakin niyang hindi na mauulit ang pangyayaring ito. He will take me back to Mindanao at mananatili doon habang buhay kung hindi man sa ibang bansa. Hindi mangyayari iyon, Alanis, dahil hindi siya magtatagumpay na pasukin ng rancho at hindi siya mahuhuli. Kung mawala ang dalaga, magkasama ang takot at galit at tumingala sa lalaki. Hindi mo ko naintindihan. Sobrang tiwala mo hindi makapasok ng Florendo sa rancho. Pero paano ko magawa niya at makuha niya akong muli? Hindi ko gustong bumalik kay Florendo, Clark. Unti-unti nagbagong ekspresyon ng mukha ni Clark. Naroroon ang pagtatanong at kalituhan. His eyes searched her face. Alright, listen. She sighed wearily. Ang buong buhay ko'y nasa impluwensya ni Florendo. Nakakulong ako sa isang gintong hawla at ginagamit niya ang mama upang huwag akong tumakas. Sinulyapan niya si Clark na nanatiling nakatitig sa kanya. Gusto niyang sabihin ditong hawakan siya, yakapin at huwag ilayo sa mga bisig nito. But she held herself. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng manatiling hindi kumikibo si Clark. I was 12 when I first met Florendo. Kasama ako ng mama sa isang seminar ng mga teachers sa isang hotel. I was sitting at the lobby at napun akong titig na titig siya sa akin. Then he smiled at me. I smiled back too. I was just a kid and he looked kind. Nilapitan niya ako at ipinakilala ang sarili. I couldn't remember what we were discussing about, but I enjoyed talking to him. Then I remembered introducing him to my mother, who came for me. The next I knew, the three of us were dining together in one of the hotel's restaurants. One meeting led to another. He wooed my mother and married her. He was so nice and so kind and charming that when he asked my mother that he was going to adopt me, my mother didn't give a second thought. Hindi ko gustuing baguhin ang pangalan ko at palitan ng kanlas, subalit wala akong magagawa. Besides, I like him too. Nagkaroon ako ulit ng bagong ama sa katauhan ni Florendo, who showered me with kindness, love, and material things. Nanatiling hindi kumikibo si Clark. Walang sinasabi si Alanis na hindi nila alam ni Levi. She was Florendo's baby, Florendo's beloved stepdaughter, and how could Alanis love him back kung dahil sa kanya ay mawawalan ito na kinikilalang ama? A stab of pain sliced his chest. He reached out for her. Sadness in his heart, he kept her against his chest. Subalit wala itong magagawa. Hindi nito maiurong ang lahat. Florendo must be brought to justice. Gumanti ng yakap si Alanis. There's something else you must know. Sabihin mo sa akin, pabulong nitong sagot. Holding her close against his chest, he was hurting. Hindi nito mapagbigyan si Alanis kung hihilingin niya huwag nang ituloy ang binabalak nila. Kahit marahil hindi ang pamilya Montales ang nasasangkot ay kailangang pagbayaran ni Florendo ang mga krimeng ginawa nito. Kahit kailan ay hindi nakikita ng mama ang mga kamalian ni Florendo Clark. Patuloy niya. Florendo showered her with what she thought was love and concern. He loves you both. No, marahas niyang sabit kumawala. Ginagamit niya ang mama para sa akin. Looking back, I realized he was obsessed with me from the very first time he laid his eyes on me. Siyempre hindi ko iyon alam noong una. Tulad ng mami na bighan niya ako sa charm ni Florendo at sa mga material na bagay na pinagkakaloob niya sa akin. Sa mga mata ng ibang tao ay napakapalad namin ng mama. Iyon din ang iniisip ko noon. Mag-iisang taon na silang kasal ni mama nang sa hindi ko matanda ang dahilan ay nangilag ako kay Florendo. I started feeling uncomfortable every time he as much as touched me. Kahit ang mga titig niya sa akin ay hindi ko gusto. I couldn't remember what started it. Hindi ko matukoy. Hindi halos humihinga si Clark. Hindi nito matitiyak kung saan patungo ang pagkukwento ni Alanis. Sa kaibuturan ng isip ay umaasang hindi ang tinatakbo ng isip nito ang nais sabihin ng dalaga.
Hanggang sa isang gabi nagising ako, nasa tabi ng kama ko si Florendo. Ginigising ako. Clark groaned inwardly. Ano kayang ginawa ni Florendo sa batang si Alanis, mga ka-Felicidad? Hindi kaya nais pagsamantalahan ng stepfather niya si Alanis? Kaya naman, abangan!